Hello. Tayo po ay magkakaroon ng pag-aalay ng mga bulaklak sa mahal na Birhen ng Santo Rosario. Sa mga gustong mag-alay, maaari po kayong bumili sa harap ng ating simbahan. Maraming salamat.
Panawagan sa ikakasal. Si Mr. Kevin Lester Escota na anak ni na Alfredo Escota at Rosario Cantalejo na nakatira sa Binondo, Manila ay ikakasal kay Gisha Elise Padilla na anak ni na Nestor Padilla at Jennifer Macam na nakatira sa Tondo, Manila. Kung sino man ang may nalalaman na hadlang sa kanilang pag-isang dibdib, mangyari lamang ipagbigay alam agad o tumawag sa opisina ng ating parokya. Contact number 0915-458-5880. Maraming salamat po. Magandang umaga po sa inyo lahat. Tayo po'y magsisimula na sa ating banal na misa. Sa Ebanghelyo, ang talinghaga tungkol sa may-ari ng ubasan at kanyang dalawang anak ay nagpapahiwatig na mas mainam pa ang taong nabalam sa pagtugon sa paanyaya ng Diyos kaysa taong tumugon, ngunit salungat naman ang kanyang ginawa. Inaanyayahan muli tayo ni Jesus na suriin ang ating mga sarili kung anong uring tagapaglingkod tayo. Isang tapat na salita at tungkulin o isang nabubuhay sa kasinungalingan. Idalangin natin ngayon na mas maging malinaw nawa ang ating pagtugon sa kanyang paanyaya. At ang mamuno po sa ating banal na pagdiriwang ngayon ay ang atin pong Kura Paroko, Reverend Father Douglas Libadong.
ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Tayo po ay nasa ika-26 na linggo sa karaniwang panahon. At ngayon po ay Mission Day for Religious Sisters. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Hawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyong pinakadakilang magagawa ay magpatawad at ang iyong laging ipinakikita ay pagkahabag. Padaluyin mo sa aming walang humpay ang kagandahang loob mong sa aming inilaan upang sa pagkakamit namin sa pangako mong bigay, kami gawin mong kasalo sa ipagkakaloob mo sa kalangitan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen.
Umupo ang lahat. Itinuturo ni Propeta Ezekiel na ang kaligtasan ay nakasalalay sa pagtugon ng tao na magbalik loob sa Panginoon. Ang panalangin niya isang paanyaya sa lahat na sundan ang landas ng pagbabagong buhay. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Ezekiel. Ito ang sinasabi ng Panginoon. Marahil ay sasabihin ninyong hindi tama itong ginagawa ko. Makinig kayo, mga Israelita. Matuwid ang aking tuntunin, ang pamantayan ninyo ang baluktot. Kapag ang isang taong matuwid ay nagpakasama, mamamatay siya dahil sa kasamaang ginawa niya. At ang masamang nagpakabuti at gumawa ng mga bagay na matuwid at ay mabubuhay. Dahil sa pagtalikod na nagawa niyang kasamaan noong una, mabubuhay siya, hindi mamamatay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan ay atin pong aawitin. Poon, iyong gunitain, wagas mong pag-ibig sa akin. Poon, iyong gunitain, wagas mong pag-ibig sa akin. Wagas mong pag-ibig sa akin. Ang kalooban mo'y ituro, O Diyos, ituro mo sana sa aba mong lingkod. Ayon sa matuwid, ako ay turuan. Ituro mo poon ang katotohanan, tagapagligtas ko na inaasahan. Poon, iyong gunitain, wagas mong pag-ibig sa akin. Poon, gunitain, pag-ibig mong wagas, at ang kabutiang noon pa'y nahayag. Patawarin ako sa pagkakasala, sa kamalian ko nang ako'y bata pa. Pagkat pag-ibig mo'y hindi magmamaliw, ako sana poon ay alalahanin. Mabuti ang poon at makatarungan,
sa mga salari, guro at patnubay, sa mababang loob, siya yaong gabay, at nagtuturo ng kanyang kalooban. Poon iyong gunitain, wagas mong pag-ibig. Sakit, poon iyong gunitain, wagas mong pag-ibig. Ipinaabot ni San Pablo sa mga taga-Pilipos ang kagandahang dulot ng pagpapakumbaba o kenosis na inaasahang masasalamin din sa ating buhay, patay ito sa pagpapakumbaba ni Jesus na ginagampanan ng kaluwalhatian. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Filipos. Mga kapatid, nagbibigay ba sa inyo ng kasiglahan ang buhay na nakaugnay kay Kristo? Naaaliw ba kayo ng kanyang pag-ibig? May pagkakaisa ba kayo sa Espiritu Santo? Kayo ba'y may dadaramang hangarin na tumulong sa iba? Kung gayon, lubusin ninyo ang aking kagalakan. Maghari sa inyo ang pagkakasundo. Mabuklod kayo ng iisang pag-ibig at maging isa kayo sa puso't diwa. Huwag kayong gagawa ng anumang bagay dahil lamang sa hangad ninyong matanyag. Bagkus magpakababa kayo at huwag ipalagay na kayo'y mabuti kaysa sa iba. Ipagmalasakit ninyo ang kapakanan ng iba, hindi lamang sa inyong sarili. Magpakababa kayo tulad ni Kristo Jesus, na bagamat siya'y Diyos, hindi nagpilit na manatiling kapantay ng Diyos. Bagkus hinubad niya ang lahat ng katangian ng pagkadiyos, nagkatawan tao at namuhay na isang alipin. Nang maging tao, siya'y nagpakababa at naging masunurin hanggang kamatayan. Oo, hanggang kamatayan sa krus. Kaya naman siya'y itinampok ng Diyos at binigyan ng pangalang higit sa lahat ng pangalan. Ano pat ang lahat ng nilalang na nasa langit, nasa lupa at nasa ilalim ng lupa ay maninikluhod at sasamba sa Kanya. At ipapahayag ng lahat na si Jesucristo ang Panginoon sa ikararangal ng Diyos Ama. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tumayo ang lahat.
Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga punong saserdote at mga matatanda ng bayan, "Ano ang palagay ninyo rito? May isang tao na may 2 anak na lalaki. Lumapit siya sa nakatatanda at sinabi, 'Anak, lumabas ka at magtrabaho sa ubasan ngayon.' 'Ayoko po,' tugon niya. Ngunit nagbago ang kanyang isip at siya'y naparoon. Lumapit din ang ama sa ikalawa, at gayon din ang kanyang sinabi. 'Opo,' tugon nito, ngunit hindi naman naparoon. Sino sa 2 ang sumunod sa kalooban ng kanyang ama? Ang nakatatanda po, sagot nila. Sinabi sa kanila ni Jesus, "Sinasabi ko sa inyo, ang mga publikano at masasamang babae nauuna pa sa inyong pasakop sa paghahari ng Diyos. Sapagkat naparito sa inyo si Juan at ipinakilala ang matuwid na pamumuhay, at hindi ninyo siya pinaniwalaan. Ngunit pinaniwalaan siya ng mga publikano at ng masasamang babae. Nakita ninyo ito, subalit hindi pa rin kayo nagsisi at naniwala sa Kanya." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Tayo po ay nasa ika-26 na linggo sa karaniwang panahon. Noong nakalipas na linggo, tayo po ay iniwanan din ng isang tanong, no? Paanong iniwan yung tanong doon sa mga naunang tinawag para gumawa at magtrabaho doon sa ubasan. Sabi po nung may-ari ng ubasan doon sa mga nagrereklamo, "Wala ba akong karapatang gawin ang maibigan ko sa aking ari-arian? O kaya naman, baka naman naiinggit ka lang sa kabutihang loob ko. Dahil nga, pinagpantay-pantay, pare-pareho ang natanggap o ibinigay ng may-ari ng ubasan sa lahat ng manggagawa na kanyang nilapitan, tinawag, inalok ng trabaho, binigyan ng trabaho. Pero sadyang may mga tao na ang tingin nila sa sarili nila, deserve nila na makatanggap ng higit sa tinatanggap ng iba. Kaya sabi ulit nung may-ari, "Naiinggit ka ba sa aking kabutihang loob?" Sabihin niyo nga po sa katabi ninyo, "Huwag kang inggitero." Kasi totoo naman po, no? Kaya kadalasan, hindi natin na-appreciate yung meron tayo, yung blessings na mayroon tayo. Kasi kumpara ka ng kumpara, at yung pagkukumpara mo, gusto mo, mas higit dapat na mayroon ka kesa sa iba. Di ba? Kahit sa magkakapatid, di ba, no? Sa pamilya, may mga kapatid ka na hindi makontento na mayroon din natatanggap ang iba. Kasi minsan ikaw nakatanggap na. Pag nagbigay ulit, gusto mo makatanggap ka ulit. Pag hindi ka na nabigyan, magtatampo ka na. At pakiramdam mo, aping-api ka na naman. Sabihin nyo nga sa katabi ninyo ulit, huwag kang ganun. Kaya sadyang napakahaba ng pasensya ng Diyos sa lahat ng kanyang anak. Kahit hindi siya ituring na ama o ng Panginoon, itinuturing pa rin niya itong mga anak. Ganon, no? Ganon kabuti ang Diyos sa lahat sa atin. Kaya ngayon, sa pagpapatuloy muli, no, kung paano pinapakilala ni Jesus ang Diyos natin, no, na kanyang ama. Ano ba ito, no?
napakahaba ng pasensya. Pero sabi niya, ano ba sa palagay ninyo? Sabi dito, no? Ano sa palagay ninyo? Para bang, saan ba mas nasasaktan yung magulang? Yung bang kapag ang magulang, no, kinausap ang kanyang anak, no, anak, magbago ka na ha. Pero hindi nagbago. Nasasaktan ng kalooban ng magulang. Tama ba, mga magulang? No, nasasaktan kasi dito sa kwentong ito, sabi nga, lumabas yung merong isang lalaki na may 2 anak, inutusan niya. No? Kasi pag inuutusan naman ng mga magulang, 'di ba? Para sa kabutihan ninyo ito. Para sa kabutihan ng mga anak. Lagi 'yun ang iniisip ng mga magulang, 'di ba? Kaya nakakalungkot sa magulang kapag inutusan ng anak tapos hindi sumunod, nagdabog pa. Kaya di sabi, ano sa palagay ninyo? No? Ano bang nararamdaman ng magulang kapag ganito ang attitude ng kanyang mga anak? Kasi sabi doon sa panganay, sa unang anak, magtrabaho ka naman sa ubasan. Pero ang sabi, ayoko nga. Ba, attitude, no? Pero, kalaunan, nagtrabaho din naman. Medyo nag-inarte lang muna, no? Nagdabog muna, pero kalaunan, ginawa din at sumunod. Yung pangalawa naman, mukhang mabait ha. Kasi sabi, no, inutusan siya na gumawa din sa ubasan, ang sabi, opo, sige po, sige. Pero hindi naman pala nagtrabaho. Niloko. Nanloko. Parehong nasaktan din yung magulang, no? Yung tatay dito. Pero doon sa unang anak, nasaktan man siya sa umpisa, pero napawi din. Kasi nakita niya na nagbago ang kanyang anak. Nagbago sa kabutihan. Mas napabuti. Yung isa, nalungkot o naging masaya sa umpisa kasi sumunod eh. Sumagot, opo, sige po. Pero sa kalaunan, hindi sumunod, sumuway. Kaya parang, ano sa palagay niyo? Mas masakit yun sa magulang? Kasi alam mong mapapahamak at napahamak siya dahil sa kanyang pagsuway. Hindi dahil sa, kumbaga, nasaktan siya kasi nagsinungaling, kundi mas masakit para sa magulang yung alam mong napahamak at mapapahamak siya. Kaya sabi sa unang pagbasa sa aklat ni Propeta Ezekiel, di ba, paalala dito, ganito mag-isip ang Diyos eh. Hindi katulad ng tao. Kasi minsan ng tao, kapag ang isang tao sinabihan na masama, para sa tao, wala nang pag-asa yan. Hindi na yan magbabago. Ganun na, sarado isipan ng tao. Pero sabi dito, hindi ganyan mag-isip ang Diyos. Pero tandaan ninyo, sabi niya, kapag ang masamang tao nagbago, naging mabuti, mabubuhay siya. Pero kapag ang isang mabuting tao naging masama, mamamatay siya. So lagi pala ang parang yung pinakamahalaga, yung counted dito ay ano ang pinakahuli mong nagiging desisyon sa buhay. Kasi marami minsan, bait-bait ngayon, no? Bait-baitan ngayon, pero pagdating ng dulo, naging masama. Marami naman, naging masama, pero sa dulo, nabago. Mga dating adik, pero ngayon, mabuti na. Wala akong sinasabing pangalan. Yung ganun ba, yung buhay ba natin, saan tayo patungo? Yung bang pakiramdam natin, mabuti tayo, pero sa kalaunan, nagiging masama tayo? O dati tayo masama, pero dahil naramdaman mo ang awa, ang habag ng Diyos, patungo tayo sa pagbabago. Sabi sa ikalawang pagbasa, sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Pilipos,
Nagbibigay ba sa inyo ng kasiglahan ang buhay na kaugnay kay Kristo? Yung buhay ba natin ngayon, yung buhay mo ngayon, nagiging masaya ka ba dyan? Kasi sabi dito, huwag kang gumawa ng mga bagay, no, na para lamang maiangat ang sarili mo. Sisiraan mo yung tao, gagawa ka ng kwento, magpapabida-bida ka, para lamang mapansin ka, para lamang tumaas ang viewers, magpapapansin ka, kahit umabot sa punto na maninira ka ng kapwa, gagawa ka ng mga kwento. Ikinagaganda mo ba yan? Tingnan mo nga itsura ng katabi ninyo. Ikinagaganda mo ba yung manira ka ng iba para lamang magmukha kang mabait? Magmukha kang maganda? Kasi minsan sa kwento mo, di ba, no, kadalasan, pag ikaw ang nagkikwento, ikaw ang bida. Ikaw ang mabait, ikaw ang inaapi. Kwento mo yan eh. Nagkwento ka na ba na ikaw ang kontrabida? Try nyo nga. Kasi gusto mo yung simpatya ng tao, di ba? Makuha mo yung simpatya ng tao. Kahit magsinungaling ka pa. Okay, hindi naman talagang gumagawa ka ng kwento na hindi naman totoo. Sabihin nyo nga sa katabi ninyo, magbago ka na. Sasabihin ng iba, oo. Pero mamaya, magchichismis yan. Pero yung iba, sasabihin naman, hindi ko pa kaya. No, wag muna, hindi ko pa kaya eh. Pero kalaunan, makakaya din. Sabihin nyo nga ulit sa katabi ninyo, kaya mo yan. No? Kasi lahat naman po, no? Lahat ay binibigyan ng pagkakataon ng Diyos na magbago. Hindi niya tayo mamagikin para magbago. Pero tayo mismo, sana po, pag naramdaman mo ang habag, ang awa ng Diyos, ito yung kapitan mo para masabi mo, kaya kong magbago dahil sa pagmamahal ng Diyos sa akin. Amen? Magsitayo ang lahat, ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Kristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagtatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinakol sa krus na matay inilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may 3 araw na buhay na magpuli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat, doon magmumulang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Idalangin natin sa amang mahabagin na tulungan tayong maging tapat sa ating pagtugon sa kanyang paanyaya upang tayo'y maging karapat-dapat sa kanyang kaharian. Buong puso tayong manalangin. Panginoon, dingginin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Iwaksi nawa ng mga pinuno ng simbahan ang karangyaan sa buhay at manatiling tapat sa pagtugon sa inyong paanyaya upang sila'y maging kapanipaniwala sa bayan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga namumuno sa pamahalaan ay magsikap na wapuksain ang lahat ng uri ng karahasan sa pamamagitan ng mapayapang pamamaraan at ipagtanggol ang karapatan, dangal at buhay ng mga mahihirap. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga kapatid naming relihiyosong madre, ngayong ipinagdiriwang namin ang Mission Day for Religious Sisters,
ay magtaguyod nawa ng kamalayang hindi lamang nakatuon sa pagbabahagi ng kaalaman, kundi sa paghuhubog ng moralidad at konsensya ng tao. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga walang trabaho ay mapuno nawa ng pag-asa at magsumikap na makahanap ng sapat na kabuhayan upang matulungan nila ang kanilang sariling pangangailangan at kanilang pamilya. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Isaalang-alang nawa ng mga negosyante at ng mga mayayaman na ang kapakanan ng inang kalingkasan at ng mga katutubo. Iwaksi nawa nila ang mga proyekto at gawaing makasisira sa kapaligiran. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Idulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya. Kasama din ang mga kahilingan ng lahat ng mga nanonood sa online, lahat ng mga misang pasasalamat, espesyal na intensyon, mga agarang paggaling ng mga may sakit, at ang lahat ng mga kaluluwa na hinihiling na ipagdasal sa misa. Ang lahat ng ito ay hinihiling namin sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Umupo ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, loobin mong ikalugod ang aming paghahandog at ito nawa ay siyang magkaloob ng iyong pagpapalang sa aming umaagos. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Kahit na ikaw ay pinagtaksilan ng sangkatauhan, ikaw ay patuloy pa rin sa iyong pagmamahal. Ikaw na ang nagpuno sa aming pagkukulang, ikaw pa rin ang nagsugo ng tutubos sa tanan.
Ang sugo mong anak ay naging di na iba sa amin, bagamat di niya tinularan ang aming pagkamasuwayin. Nilob mo ito upang iyong mamalas sa aming pagkatao, ang gili mong anak, at kami tunghayan mong may pag-ibig na tulad ng pagtatangi mo sa kanya ng higit sa lahat. Ang katapatan niya sa iyong walang maliw ay nagpanumbalik na muli sa amin ng iyong kasiyahat ng iyong pagtingin na aming iwinaksi noong ikaw ay aming suwayin. Kaya kaisa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Diyos makapangyarihan, Hustos ng walhati ang langit at lupa. Santo, 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 sa kahilingan, pinagpalang narito sa ngalan ng Panginoon. Santo, 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 sa kahilingan, Santo, 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 sa Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggan tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami napapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo sina Clarita, Norris, Alberto at Renato na tinawag mo mula sa daigdig na ito. Nung sila'y binyagan, sila'y nakaisa ni Kristo sa pagkamatay. Ngayong sila'y pumanaw, naway makaisa sila ni Kristo sa pagkabuhay. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Tawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Tawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas.
kay sana mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kay sana mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang papupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng manakagagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo.
at sumayo rin. Magbigayin po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanyayahan sa kanyang piging. Katawan ni Kristo. Amen.
Isusunod na po natin ang pag-aalay ng mga bulaklak sa Mahal na Birhen ng Santo Rosario. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang aming banal na pakikinabang ay magdulot nawa ng kagalingan sa aming katauhan upang kami makatambal sa kaluwalhatian ng aming nilalahukan sa tiniis sa kamatayan na amin ngayong ipinahayag sa ginanap na pagdiriwang sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Umupo ang lahat. Jesus, maraming salamat po sa pagbibigay ninyo ng inyong sarili para sa amin. Naliliwala po kami na ikaw ay naririto sa banal na Eucharistia. Tulungan niyo po kami maging mabuti, magalang, masipag, masuruling, matulungin at makapumbaba. Kasbasan po ninyo ang aming mga magulang, kapatid at mga kaibigan. Jesus, mahal kita. Meron na solidad, mahal kita. Amen.
Ngayon po ay unang linggo ng buwan ng Oktubre. Lahat po ng magdiriwang ng kanilang kaarawan sa buwang ito, maaari po ay lumapit para sa espesyal na pagbabasbas at panalangin. Mga magbe-birthday sa buwan ng October. Manalangin tayo. Diyos ng sangnilikha, nagpupuri at nagpapasalamat kami sa iyo para sa handog mong buhay. Tingin mo ang panalangin ng aming mga kapatid na ito na gumugunita ng kanilang kaarawan sa buwang ito at nagagalak sa mga handog mong buhay at pag-ibig, pamilya at kaibigan. Pagpalain mo sila sa pamamagitan ng iyong patuloy na pananahan sa kanila at kupkupin mo sila sa iyong pagmamahal upang matamasa nila ang darating na mga masayang taon. Lahat ng ito naway maging kalugod-lugod sa iyo. Inihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Kanina po nakita ninyo ang pag-aalay ng bulaklak sa imahe ng Birhen ng Santo Rosario. Pinasisimulan po natin ngayong araw na ito, unang araw ng buwan ng Oktubre, ang buwan ng Santo Rosario. Mamayang hapon po, 4 o'clock, ay magkakaroon po ng sabayang pagdarasal ng Rosario sa mga barangay dito po sa ating parokya. So mayroon po mga na-identify ng mga barangay kung saan pupunta ang ilan sa mga miyembro ng ministries and organizations para pangunahan po ang pagdarasal ng Rosario. At simula rin bukas ng gabi, 7 p.m., ay magkakaroon po ng pagdarasal ng Santo Rosario dito sa loob ng simbahan. At ito po ay ila-live stream para makasabay po ang ibang mga tao na makapagdasal po ng Santo Rosario. Siyempre, araw-araw po kailangan tayo magdasal, no? Pero espesyal na intensyon para sa buwan ng Oktubre, sana po maisama natin dito ang lahat ng mga lingkod ng simbahan at ang mga lingkod ng gobyerno. No, lalo tigit ngayon na kailangan talaga na maging malinaw ang mga desisyon ng mga lider ng simbahan at lider ng atin pong pamahalaan para hindi tayo magkaroon lagi ng confidential funds. No? So, isama natin sa panalangin. At isama na rin natin, siyempre, sa intensyon natin ng pagdarasal araw-araw ang darating, no, na barangay elections. So, sana po ay mas maging mapayapa at makapili tayo ng nararapat na maglilingkod sa barangay. Sa Miyerkules po, October 4, ay kapistahan ni San Francisco ng Assisi. So, lahat po ng mga may inaalagaan na hayop, pakidala po sa Miyerkules, sa misa natin sa umaga at sa hapon para mabasbasan po ang mga alaga po ninyong mga hayop. Hayop lang po. Mahirap kapag tao yung nag-aasal hayop, hindi makukuha sa basbas, no? Pero para lang maging ma-aware din tayo na bahagi po ng kalikasan ang atin po mga inaalagaan. Pero sana po wag natin ipagpalit, no, yung tao sa hayop. Marami kasi sa inyo gusto maging magulang ng mga hayop, ayaw maging magulang ng mga tao. Pero hilingin natin
ang tulong at gabay ni San Francisco ng Assisi para po mas malinawan din tayo sa bahagi na dapat nating pangalagaan ang kalikasan. So pakidala po, no? Bantayan lang mabuti. Kung may mga aso, itali po, no? Kung may mga sawa, ipalupot lang sa sarili, no? So kung ano man yan na dapat natin na basbasan. Okay? Kung may kalabaw, okay lang yan. Basta hayop, no? Hayop. So kung may dinosaurs, alligator, basta madadala nyo po dito na behave, no? Yung mga hayop. So para gunitain natin. Okay, so napansin nyo rin po, bago po ang ating luhuran, salamat po sa tumulong para po maisaayos yung ating mga luhuran. Although kukumpunihin pa, no, para hindi maingay kasi bagsak kayo ng bagsak. No? Bago. So lalagyan po pa ng goma para hindi po maingay. Kasi excited kayong lumuhod. No? So, pero salamat po sa mga tumulong para po maisaayos ang mga luhuran natin. At salamat din sa mga suporta, donasyon nitong nakalipas na buwan ng Setyembre. Salamat po sa mga pledges. So ngayon po ay October na, yung atin pong pasasalamat, handog natin sa mahal na Birhen ng Solidad. So muli paalala din, yung mga sakramento natin, libre po yan. Sa mga hindi pa po kasal, magpapasko na, ano pang hinihintay ninyo, no? So sana po bago magpasko, ay talagang maging mag-asawa na po kayo. Kaya naman yan, no? October, November, December, 3 months preparation. Okay, salamat po sa inyong lahat. Magsitayo na. Sumainyo ang Panginoon At sumayo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak, Espiritu Santo. Amen. Tapos sa banal na misa, humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magandang umaga po. Siempre